Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang Executive Order number 39. Yung nag-set ng limit, ceiling ng presyo ng bigas. 41 pesos yung regular milled, 45 yung well-milled rice. So, napakaganda ang adhikain ng Pangulo ng ating gobyerno sa executive order nito. At kung maipatupad ng gusto, talagang medyo kakalma ang pag-alboroto ng mga mamamayang Pilipino. Kasi kahit ako, umaalma na rin ako. Hindi sa personal kong consumption yung tinutulong nating bigas sa Talaan Digten City, bibili na naman ako 30 sacks of rice, itong Kensinas. Lumalabas, 60 pesos per kilo na ang pagbili ko. Wala na, maapektuhan, mababawasan yung ayudang bigas sa Talaan Digten City, yung mga nagtatanim ng sayote at kamote. So gusto kong bababa. 41, okay na yun. So ito, may nagbabadyang problema. I hope ma-resolve itong problemang ito. Kasi kung hindi, kahit maganda yung intention ng Pangulo sa paglagay ng limit, nako, magre-resulta ito, magkakaroon ng rice shortage at ang mga farmers ang malulugi, yung nagtatanim ng palay. So ito, paano mangyari yan? Yung nabasa kong news ngayon sa Philippine Star, may na-interview sila ng mga rice traders sa Central Luzon. Okay? Dalawang major rice trading centers sa Central Luzon, Intercity Industrial Estate at Golden City Business Park. Ito yung bagsakan ng mga palay, yung harvested palay. Ito yung bumibili ng harvest ng mga farmers, yung dry na. So ito, sina Tony Santos, Malo Tolentino, Ros Dalangin. Ito yung mga rice traders na na-interview ng Philippine Star. Hindi ito mga hoarders mga negosyante lang. Okay. So, ang mga rice traders sa Central Luzon, dati-dati, nung wala pa itong Executive Order number 39, ang bili nila ng palay sa mga farmers is 32 pesos per kilogram. So, magandang presyo na yan. Magandang kita ang mga farmers. Ngayon, dahil may Executive Order number 39, itong mga rice traders sa Central Luzon, and I believe throughout the country, ganyan din ang gagawin. Ayaw na nilang magbili ng palay sa mga farmers yung kung ang presyo 25 pesos pataas. Ibig sabihin yung 32 na napakataas, wala na yon. Stop buying na yon. Ang kaya na lang na bilhin ng mga rice traders is 24 pesos pababa. So ilan ang ibinagsak? 7 pesos. So bakit ganito? Bakit ayaw nang magbili ditong mga rice traders ng palay at 32? Okay, ganito ang computation nila. Binili nila sa farmer 32 pesos per kilogram yung palay, Tapos ginaling. Karoon na ng processing, transport, everything. So, ang production cost ng mga negosyanteng ito
plus yung pagbili nilang palay, ang kanilang presyo is 49 pesos per kilogram of rice. Yun na yung presyo nila na ibebenta sa mga rice retailers. Yung mga nagtitinda na sa palengke. Ang puhunan na is 49 pesos per kilogram. Galing yon sa 32 pesos per kilogram na palay na binili sa mga farmers. So, yung yung retailer, kung ako yung nasa palengke, ang aking puhunan, binili ko sa mga rice supplier is 49. Tapos, ibebenta ko ng 41, dilugi ako ng 8 pesos. Kaya, ang umaaray dito ngayon, ay yung mga nagtetinda sa palengke kasi beforehand, nakabili na sila ng stock. Ulitin ko, ang puhunan nila is 49. So, dadagdagan pa nila ng piso per kilo. Kaya, ang retail nila 50. Kasi yung piso na idagdag mo kada kilo, malaking kita na yun. So, umaaray ang mga negosyante. Both yung retailer at saka rice trader dito sa price ceiling na ito. So, ano ang epekto? Ay dalawa lang. Ang number one na maapektuhan ang mga farmers. Kasi, ano na sila? Bawas income. Tapos, malulugi yung mga retailers nga nakabili na ng stock. Nandiyan na sa kanila, nakabili ng example, 20, 30 sacks. Puhunan niya 49. Ibibenta niya ng 50. By the way, September 5 ang effectivity ng price ceiling. September 3 pa naman lang ngayon. By September 5, dapat lahat ng presyo 41 na or 45, depende sa klase ng bigas. So, nakikita ko ang kalagayan ng mga retailer at sa mga rice supplier, talagang kawawa sila, pati ang mga farmers kawawa. So, kung ang mga retailers ayaw nang magbili sa mga rice supplier, ang rice supplier o rice traders ayaw nang magbili sa mga farmers. So, anong mangyari? Okay, magkakaroon ng rice shortage at lalong magiging kawawa ang buhay ng ating mga farmers. Yun po ang problema ngayon. So, I don't know kung sa nabasa ko sa news, sa mga areas na ganito, ang gobyerno nagplaplano ng subsidy. Kasi malulugi yung mga rice retailers na mayroon ng stock. Bibigyan ng subsidy. Ganon din. Galing pa rin sa pundo ng taong bayan yung hindi pa rin. Band-aid solution lang ito. Price ceiling na ito. Ang number one problema talaga yung rice hoarders, rice smugglers. Kasi meron talagang rice cartel. May mga sindikato sa bigas, yung mga rice, onion cartel nung December. I'm very sure, similar din ito, rice cartel, baka sila-sila lang. So, ang problema itong inefficiency, yung mahina ang ating gobyerno para sugpuin ang mga hoarders and smugglers. Kaya sisingilin na naman natin ang Pangulo. Sorry sa ating Pangulo dahil kahit napakaganda ang motibo niya na tulungan ang mamimili by establishing limit sa presyo ng bigas, kaya lang,
wala man siyang magawa sa mga hoarders and smugglers. Anong sabi niya sa kanyang SONA? Bilang na ang inyong mga araw, mga smugglers and hoarders. Oh, kailan na yung SONA? More than 1 month na. Ngayon, nagmamamayagpag pa rin ang mga hoarders and smugglers, kaya tumataas ang presyo ng bigas. Yun po, ang number 1 na dahilan. Bakit tumataas? Dahil itinatago ng mga sakin sa pera ng mga negosyante. At the expense ng mga legitimate na mga negosyante, kagaya yung binanggit ko na, yung mga rice traders sa Central Luzon, na dati ang ganda ng presyo ng palay, bili nila sa farmers, 32 per kilogram. Nako, wala na, stop buying na sila. So, sana ipagdasal natin ang ating gobyernong ito, PBBM admin, na ma-resolve nila ito para hindi lalong kawawa ang mga farmers at para hindi tayo magkaroon ng rice shortage ng bigas kung hindi maagapan yung malulugi na mga rice traders at saka mga rice retailers.